mula budget request ng mga ahensya hanggang sa final version ng spending bill. Lahat yan isa sa publiko na sa ilalim ng panukala ni Senator Win Gatchalian. Ito'y sa gitna ng kontrobersya sa umano'y questionabling insertions sa 2025 budget. Narito ang agenda report ni Hannah T. Golden Age of Transparency and Accountability. Ganyan ang tawag ni Senate Finance Chair Win Gatchalian sa bagong panuntunan ng Senado pagdating sa budget process. Kasi step by step masusundan na ngayon ng taong bayan, no? From NEP to GAB. Sa ilalim ng kanyang panukala, lahat ng versions ng budget mula sa agency requests hanggang sa BICAM version, i-upload online para mas madaling mabusisi ng publiko. At balak din nilang mag-upload ng laymanized materials para madali itong maintindihan. Dalawa lang kasi ang uploaded sa DBM website, ang NEP o National Expenditure Program na proposed budget at GAA o General Appropriations Act na siyang final version nito. Layunin nitong bawasan ang hinala at spekulasyon matapos ang mga batikos sa di umano'y bilyong-bilyong budget insertions ngayong taon. Kaya lang, hindi pa rin malalaman kung sinong senador ang nag-propose ng anumang amendment sa budget, saang ahensya ito mapupunta at bakit. Ang importante raw kasi ang final product o version ng budget. Magpo-propose ang isang senator, no, ng amendment. Ina-amend pa yan minsan 2 times, 3 times, nagbabago siya. So yung original amendment niya versus yung ipapasok sa batas, minsan ang layong-layo na eh. Sa kabila niyan, bukas si Gatchalian na buksan sa publiko ang BICAM meetings na siyang closed door na pagtitipon ng mga mambabatas kung saan posibleng nangyayari ang pagsingit ng kahina-hinalang line items sa budget. Nang tanungin si Gatchalian kung bakit ngayon lang isinapubliko ang ganitong mga dokumento, anya hindi niya rin daw alam kung bakit. Pero umaasa si Gatchalian na walang sinumang senador ang kukontra sa kanyang panukala. Kabilang din sa mga isyong babantayan ng kanyang komite ang paggamit ng unprogrammed appropriations na umabot na sa halos 700 billion pesos sa loob lang ng 2 taon. May ilang proyekto kasi, gaya ng anti-poverty program na 4Ps at foreign assisted programs na nailipat sa unprogrammed kahit dapat ay may nakalaang pondo na sa programmed budget. Kasama rin sa pinag-aaralan ng issue sa parked funds o yung mga pondong tila tinatabi sa ilang lugar habang naghihintay ng final allocation. Pagdating sa pondo sa 2026, education budget ang tawag ni Gatchalian dito dahil tututukan nito ang nasabing sektor. Pipilitin namin lumampas ng 4% of our GDP ang education. Right now, nasa mga 3.8, 3.9 tayo. May mga times in the past, umabot na tayo 4% pero bumaba. Planong paigtingin ng reading at math skills ng mga bata mula kinder hanggang grade 3 at pagdagdag ng mas maraming teacher aides para mabawasan ang admin work ng mga guro. Target ng Senado na maipasa ang budget bago mag-Christmas break. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.